Magandang hapon sa ating lahat. Narito update sa magiging lagay na ating panahon. Huli natin namataan yung binomonitor nating tropical storm na may international name na Bebinka sa layong 1,435 kilometers hilagang silangan na extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pabugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang pagkilo sa bilis na 35 kilometers per hour. At kung may kita nga ho natin sa ating satellite imagery, nasa northeastern boundary na ho ito na ating PAR at inaasahan natin na papasok na ating area of responsibility ngayong gabi at tatawagin po natin na bagyong C4D. At kung may kita nga ho natin dito na dadaplis lamang ho siya sa ating park, kaya bukas ng early morning or madaling araw ay inaasahan natin na lalabas na rin ito na ating area of responsibility. Bagamat malayo at wala itong direktang epekto sa ating Philippine landmass, ay patuloy naman ho nitong na-enhance o napapalakas yung southwest monsoon o habagat na magdudulot ngayong gabi ng mga bugso-bugsong malakas na mga pag-ulan sa may bahagi po ito ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at sa may western section ng Mindanao. Kaya pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan sa banta ng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Dito naman po sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng ating bansa, inaasahan natin na ngayong gabi ay magiging maulap po yung ating kalangitan at mataas ho ang tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dala nga po ng trough o yung extension ng kaulapan ng nasabi nating tropical storm na si Bebinka, pati na rin po ng habagat. Kaya ingat rin po, lalo na po yung mga pauwi sa kanilang mga tahanan ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Para po sa magiging lagay na ating panahon bukas, dahil pa rin sa habagat, ang bahagi ng Mimaropa, Albay, Sorsogon, pati na rin ang Masbate ay patuloy pong makakaranas ng mga tuloy-tuloy na bugso ng mga pag-ulan dala ng habagat. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan dahil yung mga pag-ulan na ating naasahan ay posible magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Dito na sa Metro Manila, sa Calabar Zone, the rest of Bicol Region, bukas magiging makulimlim din po ang ating panahon maghapon at may mga kalat-kalat din ho ito na mahihina hanggang sa katamtaman kung minsan ay may malakas na bugso ng mga pag-ulan. Samantala sa bahagi ng Cagayan Valley, pati na rin dito sa may Zambales, Bataan area, yung extension o yung trough na nasabi nating bagyong si Bebinka o magiging si Ferdy, yung posible po magdulot ng mga light na moderate with at times heavy rains po dyan bukas, kaya doble ingat din po sa ating mga kababayan. Pero sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin po sa may extreme northern Luzon, maaliwala sa panahon naman po yung ating naasahan bukas, maliban sa mga tsansa ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Temperatura po natin bukas sa Metro Manila, 26 to 30 degrees Celsius, Baguio City, 17 to 21 degrees. Sa Lawag naman, may kainitan pa rin sa 32 degrees na temperatura sa hapon. Samantala sa Tuguegarao, dahil nga maulan po bukas, 26 to 31 degrees lamang yung agwat ng temperatura. Sa may Legazpi ay 25 to 29 degrees Celsius at sa bahagi ng Tagaytay ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Puerto Princesa at sa may Kalayaan Island, sa abot sa 25 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Sa mga kababayan naman ho natin, partikular na dito sa may bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region, ay makakaranas pa rin po sila bukas ng monsoon rains. Ito po yung tuloy-tuloy na bugso ng mga pag-ulan dala ng southwest monsoon o habagat. Kaya ingat po sa ating mga kababayan dahil yung mga pag-ulan na ating naasahan ay posible nga ho magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ganon din dito po sa bahagi ng Central, Eastern Visayas at sa buong bahagi ng Mindanao na kung saan maghapong maulap na kalangitan po yung ating naasahan dyan bukas at may kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Sa ating mga kababayan, pwede ho nating bisitahin yung ating mga social media accounts, lalo na po yung mga regional services divisions po natin na nag-i-issue po ng mga heavy rainfall warnings, pati na rin po mga rainfall advisories at thunderstorm advisories para updated po tayo kung sakaling may malakas na bugso ng mga pag-ulan po tayo inaasahan sa mga susunod na araw o sa mga susunod na oras. At panatilihin po natin na tayo ay ligtas at makipag-ugnayan ho tayo sa ating mga lokal na pamahalaan para matugunan po yung mga pangailangan po natin ngayon na may paparating po tayo na malalakas na bugso ng pag-ulan. Temperatura natin bukas sa Iloilo, Cebu at sa Tacloban ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 30 degrees Celsius.
Samantala sa Metro Davao, 25 to 32 degrees at sa may Zamboanga ay 25 to 31 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa kalagayan ng ating baybaying dagat. Bagamat wala ho tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating karagatan, ay pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan na maglalayag sa may eastern seaboards ng Visayas at Mindanao, pati na rin po dito sa may western seaboards ng Southern Luzon or dito po sa may Palawan, Mindoro area at sa inland po natin dahil nga inaasahan natin yung moderate to rough na sea condition at posible pong umabot sa 3.7 ang wave height. At hanggat maaari, yung ating mga kababayan na sumasakay po sa maliit na bangka o yung may-ari na maliit na bangka ay hindi po natin pinapahintulutan o hindi po natin ina-advise na sila po ay pumalaot dahil sobrang delikado po ng ganito kalalaking alon para sa kanilang kaligtasan. At sa nalalabing bahagi o sa elsewhere naman po ay posible ang moderate o slight to moderate na sea condition. At narito naman po yung ating latest na TC threat potential. At kung makikita po natin dito sa may labas po na ating par, yung may TC, ito po yung ating binabantayan ngayon na si Bagyong Bebinca o magiging si Ferdy. Pero meron din po tayo by next week, isa pang circulation na nakikita na posibleng ma-form dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. At kung makikita po natin sa ating track, ay lalayo ito or pataas naman po yung magiging track po niya. So hindi rin po ito landfalling o posibleng hindi po ito landfalling. Pero once na maging bagyo po ito, ay ina-expect natin na maghahatak ho ito ulit ng habagat na kung saan by next week, posible magtuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na naranasan, lalo na sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya patuloy ho tayo mag-antabay sa mga update na nilalabas ng Pag-asa. Narito naman po yung inaasahan natin na dami ng mga pag-ulan o yung mga, pati na rin po yung mga areas na inaasahan natin na makakaranas po ng malakas na bugso ng pag-ulan dala ng habagat for the next 3 days. So ngayong araw hanggang bukas po ng hapon, itong bahagi po ng Mimaropa, Western Visayas, Sorsogon at Negros Occidental ay makakaranas ng heavy to intense na mga pag-ulan o malalakas na bugso ng pag-ulan po dala ng habagat. Samantala, moderate to heavy rains ngayong gabi hanggang bukas sa may Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, the rest of Bicol Region, the rest of Visayas, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat at Sarangani. Samantalang bukas ng hapon hanggang linggo ng hapon, malalakas o heavy to intense na mga pag-ulan pa rin, 100 to 200 millimeters of rainfall po ang inaasahan natin sa may Mimaropa, Aklan, Antique at Negros Occidental. Moderate to heavy rains pa rin po sa may Bicol Region, the rest of Negros Island Region, and the rest of Western Visayas. Pagdating naman ho ng linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon, ang bahagi ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, Aklan at Antique ay patuloy na makakaranas ng heavy to intense na mga pag-ulan. At may mga moderate to heavy rains din po tayo naasahan sa may southern portion ng Quezon, the rest of Mimaropa, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Negros Occidental at sa nalalabing bahagi pa ng Western Visayas. Sa mga areas po na aking nabanggit ay pinag-iingat at pinaghahanda ho natin yung ating mga kababayan dahil may kalakasan at posibleng sunod-sunod po itong araw na may pag-ulan po tayong maranasan na kung saan ay posible ho itong magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya dobleng pag-iingat at paghahanda po yung ating paalala sa ating mga kababayan. At ang araw po natin dito sa Kamaynilaan ay lulubog sa gab na 5:59 ng gabi at muli po itong sisikat bukas ng 5:45 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa lagay nating panahon, mangyaring i-like at i-follow po kami sa aming social media accounts sa DOST_Pag-asa at bisitahin ang aming website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po yung latest dito sa Weather Forecasting Center. Ako po si Ana Cloren Horda. Magandang hapon po.